Transmission Line, the Philippine Information Agency. Buntag ng gala o ganyan na sa banging gala sa kanina si Larry B. Gabuli alang sa itong programa PIA Action Line brought to you by this station, DXIC Maniligan o ang Philippine Information Agency. Good morning, sa amang partner sa Pikas Lawak, si Judy ito mag-usab sa atong maptik o batanon na station manager, Mr. Neil Kapangpangan Imbo. Good morning, usab kang paing ang akong kauban sa PIA. So, may buntag diya sa atong mga listeners din sa market, supermarket o usab din sa poblasyon, no? Sa wet market, good morning. O sa mga kasiplit nga lugar, sama sa Lugait, Mantika, o di siguro sa Inita, mabot pa tabiha din sa atong silingan ng probinsya usab sa Lanao del Norte. O usab dito sa Tabok, sa Misok, klaro po ta dito. O ganyan usab mag-view ang atong program pinagi sa Ustream. So good morning diha kang nani diha sa Thailand. Good morning da man. Ang sa buntag baron diha sa Thailand. So migala atong paghisgutan karong buntaga sa atong programa mao ang kaning pag-implementar sa atong city government bahin sa kaning city ordinance ang pag hipos atong mga basura pinagi sa color coding. So atong nabati karong buntaga ang atong mga bisita first time ni sir dili sa atong programa. So ato sang unahon ang atong head sa Public Services Division si Mr. Alex Cabigon. Good morning, Sir Alex. Good morning, Lair. O good morning sa tanang naminaw ni aning manindot nga programa. Okay, daghan ka salamat gid pa nga sa one text away baka ha or one text away ko lang gid sa atong bisita karon wagid siya ni-appear sa atong programa ang atong acting city administrator Attorney Dexter Rayty. So good morning, Attorney. Good morning, Ma'am Loy. So good morning sa tanan o may butag sa tanan nga naminaw din sa DXIC. Ilabi na sa atong mga mangingisda o mga mag-uuma karong adlaw mga drivers tanan. Maayong good morning sa inyong tanan. Good morning usab kang of course atong local chief executive City Abiligan, Mayor Celso Rehencia. Good morning, sir. Murag busy gid guys sir, no? So kabid paglingkod murag 24/7 gyud mo ginya ang role sa atong local chief executive. But anyway, atong isgutan karong buntaga kay I think mo-epekto ko ni ang atong paghakot sa basura pinagi sa color coding ugma na pohon, no? September 9. So kinsa man ang atong unahon sa pag mahisgot yan. Actually, Ma'am Lois, ang gatsugod yun kami na atong September 1, no? Pero kami yun siya nga programa sa una pa ni mga 2 years ago. Gahina ni siya og budget kada barangay actually sa panahon pa nilang Mayor Lawrence Cruz. Ang problema lang mao nang nakahimo pud sila og kanang CMRF, no? Ang problema lang adto wala gyud empower ang mga kada barangay. So although gitagaan na ni ang mga barangay og mga budget around 150,000 each barangay para ma-empower yun anta no og maghimo sila kaugalingon nga sa MRF. Ang problema lang kay wala gyud sa barangay level, no? So sa una ang mga barangay ani na train na, mga barangay kapitan na train na inform na sila tanan nga gibuhat sa LGU nahimo na gyud anta, no? Apan ang sama sa masagingon sa mga taga City Hall, no? Kulang lang gud og willpower para gud siya ma-impose. So that's why this time sa atong sa liderato ni Colonel Rehencia sa pinagi pud sa kuha og kang Sir Alex Cabigon, ingon man kang Ma'am Alice Coronado nga nag-head karon sa SEMO, City Environment Management Office. Amo yung paningkamot nga amo ni siyang mabuhat karon, no? Especially kay ang kining Barangay Santiago kinahanglan na gid nato na ibalhin sa taas kay
dugay naman guning open pit kaning open dam site, dugay na siya nga gipasara gyud, actually nag-violate ng iligan niini. So naka-decide gid kami nga amo in kuning by hook or by crook, no, magkalisod man. Nakaingon ni nga Sir Alex, magkalisod yun ni sa sugod, no? Sa sugod maglisod yun ni. So atong September 1 amo nang gisulayan. Although may mga kapitan na nga nag-react, pero niingon ni sa ilayo magkabalaka kay dili pa mo penalize karon. Although sa atong environment code na may mga penalties, pero niingon ni nga dili sa di mag-penalty tungod kay sugod man siya. So ito September 1 actually sugod-sugod na naghinay-hinay, pero dili pa gyud makaya. So sama sige sa wa ko kabalo sa experience ni Sir Alex, murag mas kuan ni iyang experience kay siya gyud ang nangunay, no, sa imong siguro let's start with yun sa mga pagpahibalo kay pinanggi sa atong dito gid mismo sa barangay level, especially kami sa purok gid unta kada ko kay goal ang atong mga purok or mga zone leaders. Parte niya na ma'am, gitagaan na itong tahas po ang mga barangay official, labi na gid ang atong mga kapitanes ug mga konsyal na in charge niya ng komitiba. So gi-program na to, gi-plotting na to ang pagpahiluna sa color coding, and then gipahibalo na to sila, pinagi sa radio, ang kulang nilang galit TV. So dayon ang sa pag-disseminate na gid ang impormasyon dito sa barangay level. So nasabutan manggod nga ang mga kapitanes o ang iyang mga konsyal mo disseminate na ni ana. So how many barangays do we have na kami mo implement yun yan we have 44 barangays, pero ati siguro dinigid sa kaming coastal, no, ang atong distribution ana ma'am, no, 30 ka barangays. Oo, 30 ka barangays. So 30 ka barangays ang atong advokasyan nga ni pagpaybalo ako gyud klaro na gyud para kanila, especially sa mga barangay officials na to. Ikadugang nako atong third week of August, second week of August gimiting na mo ang mga barangay kapitan na po. So sa wala pa may gasugod itong September 1 among gimiting ang mga barangay kapitan ug naging gipahibalo sa ila nga no segregation, no collection policy. Dayon kung as much as possible ato na gini siyang i-implement by September 1, no? So nagpahibalo naman sa ila atong second week of August. Dayon ni nga magpadayon ni og pahibalo sa mga katawhan, pinaagi sa radio, pinaagi karon gahimo ni og tarpaulin. Nag-design pa ni og tarpaulin sa mga schedules kada barangay. So maghatag ni og kanang murag information good nila pinaagi sa kanang makita yun nila ba. So maghatag mig tulo ka tarpaulin nga mao schedule sa kada barangay nga ibutan sa mga strategic places wherein makita sa mga katawhan. Ang kuan lang hinaot ng tanga nang hinaot pud ni sa mga kadabalay, no, kadabalay atong tabangan ng atong mga kapitan nga atong i-segregate gyud ang atong mga basura. So attorney, gino ba sa nato ang kaning pinaagi sa public address kaning magrekorida? Kana wala pa gyud namo nahimo, no. Honestly wala pa na namo siya nahimo, pero we may do it within this month. Kay kaning public address kay medyo na busy pa man ni karon sa kaning tarpaulin, kaning naa pa may especially karong piyesta daghan pa gyud kaayo wala pa nakahibalo ba. In fact naay dinhi sa Dapis by Palao na yung mga nagsigig text nga pasiluan mi kaya wala mi ka balo nga segregation di ay next time na lang kolektahan lang sa among basura. So kami makasabot ni ana, no. So mutawag ko kang Sir Alex nga so na kinahanglan nato og kolektahon ni nga basura kay murag wa pa gyud sila kabalo nga segregation di ay. So next time na lang. So hinay-hinay nga at least ma-inform ang mga tawo. Pero kaning rekorida wala pa gyud naman mahimo. We might do it, no. It's a good suggestion. Kay na-focus mi sa radyo o sa mi as a write up
In addition antong imong giingon ma'am, nag-initial na metro sa ako ang mga garbage truck Oo. together with sa amo ang mga garbage collector and ang atong mga foreman. So pero wala lang gid na siya mapokus kaya ang ato magyung trabaho ang collection mo may atong gitutukan. Pero initially doon na among gipangbuhat ni ana. Okay, let's go to kaning policy nato karon nga no no segregation, no collection of garbage. So unsay pamaagi ani? Ang atong pamaagi ni ana ma'am, tulo man ka kolor ang ato ang ginabasingan. Oo. Ang green mauna siya ang malata, ang yellow dili malata, ang black mao to dili mapuslan. So unsa man kani sila? Number 1 ang green malata. So basig kisa sa ato common sense lang naibaw ana gyud nato unsa ang malata. Oo. So ang yellow ang dili malata. So number 1 is ang plastic. Okay. Ang dili mapuslan, so natural ang sanitary napkin, ang pampers. Pwede po nato usay katong ubang mga botilya nga di mapuslan ato sa nga siyang pagkakuliktahon. At the same time, pwede food ang kaning mga farms garbage parehan ng mga kahoy nga ipangputol nila. Oo. Pero ang dahon, pwede ka na mahimo kung fertilizer. So kaning giingon man gud sa atong nabasa sa city ordinance nga adunay hikot, no? So ibutang ang kaning mga depende sa color, no, green, yellow o black, ibutang sa usa ka sudlonan na sako ba ka ha, and then ayuhan og hikot. So ang pagtungod ang household na ang mangitag hikot ani mga color nga green, yellow o black. Yes, dili usahon ma'am, kung dili tulo. Yes. Okay. Kay sa pag round sa ato ang mga garbage truck, nibaw-an naman nila kanang lugara ang kolektahon dia green. So katong sako nga green mo to ilang pick upon. So ang akong katip dia for those atong may igsuon nga medyo wa pa may bawo ana, simple lang gyud kay ilang pagabuhaton. Magbuhat sila og medyo daghan ato tubig-tubigan ang ilang bulsa. Pwede sila magbuhat og ilang kagwalingong garbage box nga color gyud, green, yellow and So mga receptacles oh, silbing sa ilahan na personal nila nga napilak. So at least may bawaan nila nga ang karong adlaw malata, dili malata, green, yellow and black. So that's the time nga ablang-ablihan ang ilahang garbage container para sa atong mga busy nga mga residency. Okay. So mga igala, alam sa inyong mga kasayuran, mga pangutana, just dial 221-2690 or 221-6070, 67P. Basta naman mga pangutana nga doon na pagyot sa inyong una-una lisod baka ni buhaton or sa iyon ba. Okay. So inyong giingon nga sa pananglitan, kaning green. So naay garbage truck ni pick up for the green color. Yes. Solid yellow. So sa man siya sir, kaning green maning adlaw sa akong pagsabot ang kada barangay doon may mga schedule. Tagaan na nato sila schedules pag pick up. Pahibalo usab sa ilahang mga constituent ang mga ilahang kabarangay. So sa akong tan-aw di gini siya imposible. Ang importante lang yun magtinabangay ta o magdulay kooperasyon. So pananglitan no kaning green mo yun nga gakaron ang garbage truck green ang musuroy. So ang yellow ug black standby. Yes. Kaya doon lang. Sige ako na klaro. Sa una man good, nain paghitabo sa niaging administrasyon nga ilang comment pag-pick up surot. Dayon although gisegregate sa mga kadabalay-balay kanang ang black o ang green o ang yellow Sa gyapon. sa rapod sa truck, no? So nakaingon mi agos mo sayop nato na sayop, no? So kani amo ning gitan-aw nga comment og amo ning open niya nga sayop to siya nga pamaagi. So karon among ibuhat
Usa murag one stop shop ba mo labay ni sa barangay o sa ubang nga barangay green ra gyud ay kolektahon. Dayon pagkaugma na pod, for example kung schedule ka choose Monday green, pagka Tuesday yellow na pod tanan ana. So balagi sagol ang tanang green, okay na puro man green, no? Pero dili na mo giingnan na mo sila nga dili na mo kolektahon ang black ug yellow. So sa una man gud kay kolektahon ang green, black, yellow sagol sa truck. Pero sa truck ibili na mo ang ilahang trash can o ibili na mo ang ilang sako, ibigabo na mo sa truck, pero rest assured nga puro green na siya, o puro di magamit o puro dili malata. So klaro kay mga igala ha, ang mula ba itibalik karong adlaw si kung schedule ang green ra gyud. Ayaw ninyo isagol ang yellow o black depende sa una maggalibog ko. Unsa man ni nga magsegregate pa pero usa naman ka pick up. So karon ang truck gyud for the green ra gyud siya. Okay. Sa ato na iklaro. Unya, kita na lang po mo-provide sa inyo na baya. Bisag palipat ayaw ka ng mga extra nyo nga ribbon niya nga kuan basta hikto lang siya. O green or yellow or black. Ayun na po itong mga sinaw-sinaw nga kuan niya. Mao dito no, nay mga nangutana unya unsa man og gula ni green nga sigilan. Pwede ra ang hikot, no? Magkuha lang mo green nga hikot, dayon or yellow nga hikot or kining black nga hikot. So makabalo na ang mga nagngolekta sa basura nga kani agree ni siya kuan bahalag ang sudlanan sako puro sako tanan pero sa hikot na lahi. So ang ila pang ipangutana kung kuan jud na agi available nga trucks nga mo pick up. Muna gipaapat kanya sa kuan nga pangutana na amo silingan ng utana. Ato ang siyam ka truck. Amo gina siya ga serbisyo sa 30 ka barangays. So ako makasiguro di ko nga maka-serbisyo nagsakto ang ato ang mga trucks. Okay. In addition ana maugid po ni ang concern ni Mayor Rehencia, no? Kining especially kining mga daot nato nga trucks. Karon iya kong gitawagan nato ni aging semana giingnan ko niya nga Dex kung pwede padalion nato ng kanang mga guba nga truck, mga guba nga bulldozer. Dito mo guna madugay ka ng mga purchase request, dugay kayo ang proseso sa LGU. So ang among gibuhat mo assure ko no, ako ang mo assure dito sa supplier nga tadi pwede nato ni advance kay emergency ni. So karon mga past 2 weeks medyo pas-pas na ang pag-repair sa mga trucks. In fact karon pati bulldozer na paspas na sad no na kuan na kay dili naman kaayo nimo agi sa kanang dinugay nga proseso kay kanina may pamaagi pud good nga kung emergency naatay ka nang makuhaan diretso mo assure lang ta nga kani tinuod gud niya na kuan. So before ma-release to ako inspection kani mao gud ni mao nga item para wala po kanang ingon nato nga kanang focus ba. Dayon ikaduha nag-allocate si Mayor nga og around pila to ka million ako na katong nag-meeting ni nagikan sa supplemental budget, nag-allocate siya og mopalit og tulo ka dugang truck para sa basura. Sa pagkakaroon gipanaw pa namo atong kwarta o gusto mo gani Mayor nga dili ng second hand gyud, gusto niya kanang bahalag mahal basta kanang durable, gusto niya isuso mga niyana no. Kinahanglan mga panahon nga mapalita og truck bago pero ang niabot di ay dili bago. So gusto niya isuguro gyud nga ato ning paliton dito gyud sa kanang supplier ba nga kaning ilado ng supplier. So ang operational gyud nato is 9 trucks karon. Unya maayo po ninyo nauna ninyo attorney no ni Mayor Rehencia nga mudugang gitag tulo ka trucks. Unya timing good po ni siya kay sa pagkatinuod for the month of September daghan tag basura kay we're expecting visitors no. Unya month long activities kada adlaw starting September 1 until mga October siguro na middle of October tungo sa atong kapistahan nga celebration.
padulong. December. Tama, kay Bear naman di ay. Up to December. Oo. So, up to December na. Oo. So, actually kani siya, dili good ni siya ingon lisod. Kita man mismo ang atong kaugalingon. At Disiplina. At source Ato, yun. oo. So, ako lang po i-share, attorney, kanang, naamkoy anak to Cebu. Tinuod lang no kay dito kay kanilaging usay mo mulabay lang ta niya sa boarding house akong anak gibadlon ko sa akong anak attorney maayo na kay color coding ra ba diri mas maayo ni siya nga pamaagi so kita man sa ganingan ning uban usay attorney nga gobyerno lang mo kanana mo lihok unya kinsa man ang gobyerno di ba kita man ang tawo man ang gobyerno so kita mo lihok atong paningwaon nga kaning ma-implement tayo gud ni kita taod na baya ni taod na gini siya nga ordinansa Unay kanang subo kay nga pamalandungon ba nga ang ubang nakaya manggaling ni sa ubang nga syudad Yes. pero nga nung dili man nato makaya din sa Iligan no. Ang Iligan na usa sa billionaire nato nga billionaire nga mga syudad no usa sa 5 ka syudad sa Mindanao nga nag-budget og billion. Pero kaning mga syudad ang kadaghanan ani naka-implement na sa no segregation no collection policy. Apan subo kay pamalandungon nga ang Iligan hantud karon murag gakamang pa no gakamang pa. Ang support pud namo di ay gusto po nako ni ipaabot sa katawhan nga ang support namo ni Sir Alex ang anti-littering pud ug ang clean and green no nga gipanguluhan kini ni Bobong Torres ug ni Sean Actub. Sila pod diri sa syudad gamonitor pod sa mga kanang magpatakaglabay kana ila po ng pandakpon na ay mga citation tickets nga i-issue dayon ang mga clean and green mao po ni maintain sa mga sagbot sa syudad. So kaning anti-littering daw nang gipinood ni unya may gyapon disiplina gyapon nato ni sa atong kagalingon nga dili po ta magpatakaglabay ngayon sila nga bisag ginagmay lang tuod candy wrapper pero kung matapok na siya ihulog dito sa kanal no muklag up so kita lang gyapon mag-suffer di ba? So ang anti-littering grupo naasad sila gapang monitor para pagpahibalo usab sa atong ubang mga igsuon ilabi na gyud kaning gapang parking gikan sa ubang mga lugar inig pawa sus makita nimo ang basurang kalat lang o kani sa ilang mga sakinan nga pang-itsa lang ang mga candy wrappers o unsa pa kanang gikan sa Jollibee o uban pa nga ipang-itsa nila so ang anti-littering nga grupo mga gapang dakop ni anak. Okay, Ari, balik tas color coding attorney. How do you go about kaning mga fast foods nato? Unsa inyohang pagpahibalo kanila? Kay by bulk ba yan ang ilahang pagtapok sa ilang mga kining mga establishments although amo nang gi-inform ni sila through radio karong sunod semana magpagawas po ng memorandum sa kada establishments pagpahibalo yun sa ilahaning no segregation no collection policy although kabalo naman ni sila sa una pang mga niagi nga kuan pero gusto na mo nga i-reiterate karon no in fact dili lang gid ang establishment ang City Hall mismo mo ni question sa mga kapitan no kung kami inyong kuan sa no segregation no collection family unsa man mong naa sa City Hall kinahanglan man pud mo nga kuan anak kaingon ko tinood inyong comment tinood so ato magpagawas pud si Mayor og memorandum no kung mag-istorya ni Mayor ani this week wala man siya the following week actually mag-istorya tayo last week karon magpagawas may memorandum nga even City Hall itself mag-model yun na yun sa kada department mag-model yun po sila og kuan kining no segregation and collection and then kaning green, yellow and black and sa mga establishments magpadala mi og mga memorandum sa kada establishment about yellow, black and green policy no mao gini kataon-an then mangutana ang akong pangutana
kita ba ang mo-provide aning mga trash can sa City Hall? Pagbasa na ko sa ordinansa, dili di ay, no? Kaya ang naa sa ordinansa, ang each establishment shall be responsible sa ilahang trash bins, sa ilang container. So nakain ko at least save pa sa budget. So according to the ordinance, ang kada departamento ang may responsibilidad sa ilahang mga trash bins o kining ilang mga sudlanan. Okay, arita mangutana ta sa kaning dumping site nato sa Santiago ug ang CMRF. Parte anak ma'am, ang Barangay Santiago, kung may suroy ka karon, makita nimo ang entrance gipatag na nako. Ang kulang na lang gid ana is ang pag-filling sa material. So and then kaya akong plano lagi ni akong giinan si Mayor nga, Mayor, sunod semana makita nimo flat na ni siya tanan, and then mapilingan sa limestone para madulaan sa mga bata baseball o volleyball. So asa karon ang atong paglabay sa mga Naagya basura? po'y gamay ma'am sa dam site sa Kabili Village. O dayon, doon na po'y gamay sa MRF. Pero kung magsugod naman kita sa color coding, sa waste segregation, I do believe yun nga mugamay ng ato ang ilabay sa dam site. For the meantime lang yun na siya. So in addition, kani magong no segregation, no collection policy, dili nato dire-diretso nga makuan, no? Dili nato dire-diretso nga ma-implement yun, hinahinay man siya. So dili yun pud namo dire-diretso nga maputol ang atong relasyon sa Santiago. So hinay-hinay, pero magkagamay ang ilabay sa Santiago, kay ang the rest dito na gyud sa taas until such time ma-fully implement na gyud siya. So maputol na gyud ang atong paglabay diha sa Santiago. In fact, i-prepare na mo hinay-hinay gyud ang pag-undang sa Santiago. In fact, less na yun, no? So, Alex, mas less na ang among nalabay karon compared sa before. So, nagkadaghan na ang among labay sa taas. Kaya na maging sa MRF, it was designed on to accommodate around more 100 plus tons. Pero sa pagkakaroon, ang malabay naman dito, no, 40 to 80 tons. So, ang iligan create siya around 160 tons of basura per day. Now, ang atong sa MRF, subo kay tumalanduhon, no, nga kompleto lang ta sa budget, pero ang iyang makawa is only 40 to 80 tons nga matukan pa yun. So may pagkakulang sa iyang design. In fact, itong among expert na sa aka dito, niingat siya sayop ang pagka-design ani sa MRF. Dili yun siya katong efficient yun ba. Mali ito ilang binuang nga mabutangan lang bukong, upat ka buok, matukan na. So mao nang hindi ka subo, pero amo nang ipadayon gihapon tungod kay ano man ni, no? Ano kini ato lang ni hinahinayon nga rehabilitate for the meantime, ato lang sa pundamiton as much as we can. So operational siya, pero dili yun siya as in katong full na as expected, no? As expected. So may lang, hinahina lang tayo. Anyway, kung ma-segregate ang mga basura, dili naman pagkaayo siguro daghan ang atong mabutang sa MRF. Kaya doon na may plano si Sir Alex gani nga katong mga plastics, ang wholesome willing sila nga mopalit sa mga plastics. So can you describe a little ang kaning unsa gid ang gamit dito sa Central Materials Recovery Facility nato sa Bandonon, Sir Alex? Pati anak ma'am, i-reiterate po na ko ang pahayag ni Atty. Samaoy nga ito siya 40% 40% 40 to 80 tons ra ang gina-generate dito. So dili gid siya ka-cover up sa tanan nga basura diri sa ato as iligan nga pagakolektahon. So it's not actually sa akong pagsabot dili tanan nga basura nga mahakot nga ihatod dito. Dili. Pinili
pinili ba? Yes. Labi na gid ma'am ug Like, unsa nga mga basura gyud ang kargado maabot gid dito dito? ang malata gyud. Okay, ang malata. So, dili pwede ibutang ang mixed waste, no? So, usa ra gyud, no? Dili malata kana ibutang yun na sa CMRF, then galingon na siya dito. Dayon mo na himuon og fertilizer. Okay. Kaning dili magud pwede nato ibutang ang mixed waste kay mauli na kanang og mixed waste manggod. Mao tong kanang nay mga matukan, then ang pag-segregate pag mixed waste kinahanglan pa nimo i-segregate dito sa taas. Mo nang whereas kung dili na sa mga balay-balay gi-segregate, dili na diretso pag abot dito labay na lang dayon. Ay may tabo manggod og mixed waste pag abot sa taas i-segregate pa na apay mga tao dito nga gi-hire Langan na. nga mao pa mo segregate. So langan siya dayon gasto pod sa mga casuals, no? So kinsa in charge dito, Sir Alex? Ang in Si charge Ma'am Alice Coronado ang Dili dito sa CMRF? Yes. Sir Jerry. Si Ang- tapos si Saripada po dito. Ang ato in charge dito. So atong lang iklaro nga not all garbage nga gi-pick up diri sa atong mga garbage trucks nga ihatod dito sa Central MRF nato. Yes, ma'am. Kay basig ang uban mingon sila nga agi close naman ang dumping site diri sa Kabili sa Santiago dito na tanan. O nga sa pagkatinuod lang dako kay role ang atong barangay MRF. Yes. Barangay MRF kay di aman diri mag-start sa barangay ang segregation, no? Sa Actually mo ni mao ginunta na plano nga ang kada barangay na actually ka galing yung MRF, Moral Recovery Facility. Mao unta na plano gyud kada barangay na ining ana ug ang dili makaya sa barangay mao toy kolektahon sa syudad. Oo. Para mo toy labay dito sa Bunbunon kay mas dako-dako nga MRF. Mo tong gitagaan po sila og budget ana pero mao lang na ang inyong pasabang mga barangay kapitan na mag-meeting ni sa anong god ito ni nga ang kaning mga budget na agtuhan sa lakbay aral. Instead nga dito ni padulong, no? So mo nay paipod nga subo nga pamalandungan nga unta kini nga budget ato gid unta ning butang dito unta karon kuan na ta kanang naka move on na gid ba parte sa basura. Actually kami sa nana ko sa barangay bagong silang attorney nabi gyud next kalye gikan sa amo ang kuan sa residence namo na may materials recovery facility pero subo lang pod nga murag wala gyud kaayo ingon siya nga nagamit. Actually sa una gi-monitor na ko pero murag wala kaayo siguro to na plaster kay murag pagtan-aw nako ang basura nagkalat man gihapon. So karon murag gigamit pa ba gihapon sa barangay? Sa inyong pag-monitor dito, Lex? Sa among barangay? Sa inyong barangay, ma'am, murag Kapitan karon akong gisgutan. dito sa inyong barangay mix gyapon. Mix lagi, oo, mao gyud, oo. So siguro initiative po na sa barangay nga unsay pamaagi. In fact ang kada barangay gyud gipangayuan pud namo sila og plano. So naagid sila plano. In fact pipila lang ka barangay ang nakakompleto sa plano. No, ang uban na pa sa draft, ang uban wala pa gyud nang kuan og plano unsaon nila sa ilang pamaagi mga barangay kapitan ang pag-segregate ug ang pagkuan sa ilang kaugalingong basura. So mao man gani na mga plano pero ang problema man gud usually this is the problem gud ang pag-implement mao gyud na problema, no? Ang pag-implement gud ang problema. In fact makikita namin sa mga plano nila ang problema lang lagi yung unsaon pag-implement. So ang atong mga garbage trucks karon kuan na sila in place na unsang mga color for that week and then of course na may mga schedules sa kada barangay. So at least unta may balaan pod namo no unsa karon nga color unsa ni maagi sa pagpabalon na Alex? Actually ma'am ang inyong kapitan o inyong barangay kagawad amo na silang gitagaan og mga kopya sa ano ba? So walay rason nga dili sila maka Ay pa dun tato nabasa na to karon no? Diyo copy? Nang kay copy atong basahon from time to time sa atong radio program. Unya Sir Alex, attorney, if you wish to to call us up mga next
mga upcoming Sundays unsay may dagan. Kasi sige, bala na to ha. sige, mas maayo na. Pwede na ito ato. Pwede na i-phone in, no? Unsay dagan ba nga at least ako excited ba ako. Lagi. Okay. Oo. So pwede na ito nabasahon, ma'am. pwede din nato ni tagay mi kopya ani kay every Sunday ato ning basahon. Oo. So ni ay mga barangays unya ni apoy sa schedule ni sa garbage collection kada adlaw. No, we have adunay oras nga gikan alas 4. Nagapi ka ba mo kanon? Yes. No? 4 AM to 12 noon. Unya na apoy unsa pa ni mga oras diri? Ako na siya ma'am, upat na siya ka shifting. Doon na okay. tayo 4 to 12, alas 4 sa kadlawon, paingon sa alas 12 sa udto. Okay. Then alas 12 sa udto, paingon sa alas 8 sa gabi. Doon na po tayo alas 6 sa pintag, paingon sa alas 2 sa hapon. O doon na po tayo alas 2 sa hapon, paingon sa alas 10 sa gabi. Lalo giinianan na to ang oras para makapahuway ang ato ang trucks ug ang ato ang mga tao. Okay. So ang atong mga kuan sa ato ni tanan kaning mga contractors asa pumagi sa atong mga garbage collectors? Naay regular actually there are around 88 regular employees sa PSD, no, sa kining solid management nato, kining sa basura lang dahil na ato mga customers around 50. Karon among gipaim sana around 30 na lang, no, 30 plus. Kay daghan-daghan na tong regular gud ang pero kaning regular nga 88 dili pud tanan ani nanarbaho sa basura. Kay we found out nga ang some of them are put in place sa mga niyanging administrasyon sa PSD para makasulod sa lain nga departamento. So mo na yung kasubo po namo, no? Dili sila ang ilahang item is sa basura, pero nagtrabaho sila sa mga opisina. Sa lain nga department, no? So mo tong ni atong July gipabalik gid ni Mayor ang mga tao dinhi sa basura. Apan subo pud pamalandungon yan daghan pud sa mga regular nga gakini-kini o pagbalik dili man sila anad sa basura gid. So mo nang subo pod nga gasuldo ta sa ilang unta mo tabang sila sa basura apan dili sila sa lain nga departamento. So mo nang maka subo pamalandungon nga makadugang kita og casuals, makadugang in fact loy kay ni ato mga casuals, no. Giawhag pinamo ang mga katawhan nga unta atong suportahan kining mga atong mga basurero kay loy kay na sila, no, mga trabaho gid kadlawon mo uli og gabi. Dayon usahay wala pa kompleto sa mga gamit, no? Kana akong gusto ipaabot attorney unsay kaning like siguro do na gid sila equipped with guantes, no? Ako sa itong ma'am, before ta anak mo jump anak diya man, no? Ako sa itong dungagang kang attorney parte sa atong mga empleyado, ang regulars na to sa garbage, no, doon lamang mga regulars nga apit namang retire at the same time mga masikitong na po sila, ma'am. So dili na ginato ni sila mapuslan sa pagpangulikta sa garbage. So that's why nadula gitay additional nga mga empleyado muna ang sa casuals. So para ito ka more productive munang mudugang mo sulti ko kang attorney kan sir nga sir di gyud mahimo dito magdugan og casuals. And then parte po sa safety gadget sa ato ang mga ato ang garbage collector. Karon ma'am nga administrasyon ni Sir Amir Rinja through the help also ni sa atong city administrator nga si Atty. Sumaoy, nanay ato ang gipang-distribute na nako sa ila ang bukag, pala. So what is that bukag for? Para sa pagmuisudlan sa atong garbage, ma'am. So dili na nila ingon itinagsa kay makalangan. So iusa dayon ikarga sa kana siya, ma'am, for the meantime lang siguro nga siya nga magamit na to. Okay. Pero kung ma-fully implemented na gid ning ato ang segregation, mahinay kanang nga budget
medyo mabutang. So ang gloves na ba sila equipped with gloves? Sa una mo good kini nga like first of all kini sa bukag ug pala wala na provide wala na siya na provide no. Usahay sila ray mag-provide sa ilang kaugalingon. So luoy kayo nakaingon mi nga luoya pa na niya itong mga basurero wa na gani sila ka ng mga kaning safety prevention sa ilahang kaugalingon. Sila po mag-provide sa ilahang mga palag bukag. So naning kamot mi nga nangita mi sa among budget ginanaw Sir Alex nga sir mangunta ta nga unahon sa nato ning mga pala ug bukag. In fact naghuna-una na mi karon unsaon na mo sila pag-equip sa mga mask o kining gloves kay galisod gid meron sa among budget no pagsulod na mo in place naman ang mga budget unya di mi kabalog asa kuhaon kay limitado kayo ang budget sa basura. So pila ka masks? Actually tanan gid unta na sila tagaan mo og mask no. Naagi dapat ang kada usa mask. So karon nagkuan ko kang Sir Alex nga magkuan pa og budget para gid sa mask o gloves og butas. Sila man pud usahay mo reklamo gud nga sir lisod man kay mi magbutas kay di kay mi kadagan og di kay kalihok. So ningon niya sige limited lang ang to tagag butas then kining gloves kuan gini usahay man gud. Ang ilahang moingon man sila nga sir dili naman mi ganahan mag gloves di mi ganahan mag mask kay sigabal. Pero ingon mi nga for your safety man na this time kung mo provide namin sa inyo og mask kung makakita na gyud ni og budget no nga to buy these things for you dili yun mo na mo ipa-duty nga dili naka-mask ug naka-gloves. Coding po ang shirt. Gusto na mo gani i-provide yun sila overall no paingon di diha. So ang among giuna karon thanks be to God naka-provide namin sa ilaha og pala og kining bukag no. So pagkamot po ni Sir Alex good nga ma-provide ang good no kay mao gini among mandato. Then next ani ang kaninang ilang mga gloves ug mask kay mao gito ilang reklamuhan sa una nga murag usay samok man kayo sa nag-mask mami nga kaning na-immune na lagi pero bato na gid pod og dili mo sila naka-mask kay daghan naman gud sa ila ang nagkasakit gud. In fact daghan na kanang work related nga sakit na ano ko yung mga na-encounter no. In fact kini mga tawhana for health reasons na agi kanang TB, pneumonia, kaya mga related sa basura ba. So that's why ang among gikuan karon amo na gining as much as possible maka-provide gud mi sa ilang mask og gloves. Kini gi-work out na ni karon giuna sa namo tong bukag ug pala kay mao magway ka ng immediate need nila no sa immediate need nila. How often ba kani atong mga garbage collectors gapa check up ninyo? Naaba na sila at least mao nay subo kayo no. Para kanila kining pag wala sila kining monthly check up. In fact ignan yun ako to katong sa una pag July si Sir Jerry sa Ripada pa ang nagkuhan na to ignan ako Sir Jerry kinahanglan mag-provide pa by hook or by crook first aid kit nila no. First aid kit dayon kinahanglan kung magsakit ning atong mga basura o madisgrasya i-prioritize gud sila sa city hospital. So niyon ko sa ilang silang kay kung maunsa man galing mahitabo ako mismo amo kuyog sa inyo sa city hospital para i-provide mo og saktong medical aid. Mao po ni ang usa na mo kakuan wala gyud no. Wala gyud na no kanang health check up wala gyud na siya. That's a good point nga dapat namo makita pod karong administration nga amo nang idugan kaya amo nakita ang mask ang gloves kining first aid kit na kita nang namo kinahanglan namo na i-implement. Dayon kining kuan lagi regular check up kini ang wala pa gyud namo na-implement no. Siguro kanong mga panahon amo ning tagaan gud og panahon kay si Mayor Manggod ang iyang gid pong mandato is to provide gud ang eksakto nga para sa tao. Dili lamang ang sweldo kundi ang iyang yung kuan kining for health reasons na
In fact, ang mga traffic pod napagana na mo pod sila og mga bag-o pod nga mga uniform o kay mga bulka para pod silang safety pod sa panahon sa init. So kining sa basura amo gyud pong gitutukan karon apan ning gawas man gud sa among meeting kining bukag og pala ang ilang first gyud nga need, no? So mosunod ning uban. So at least maayo po di nga nahisgutan nato ang ilahang health check-up at least in a month siguro, no? Kuan lang good follow up lang para pud sa ila kay especially kanang mo aksyon ng ubo. Kinahanglan na biyag gud na po kayo niya. What other benefits by the way nga makuha pod sa sa atong mga garbage collectors? Sa pagkakaroon wala pa yun nakita nga ang kuan maguni ka ng ang kuan maguni ka ng na-hook up ni sa budget sa last administration, no? Kaya pagsulod na mo ang budget na gud nga naka-allocate naka-in place was katong previous nga budget, so mo nang maglisod gud ni og lihok pa nga anong mahatag sa ila. Ang overtime siguro that would be given. In fact, we were thinking karon nga administration nga unta matagaan po ni sila og bugas. Oo. Ang casual, no, especially kining mga nasa basura, kining mga frontline services like sa basura, sa traffic, clean and green, kining sa anti-littering. We were thinking of this, no. Ang problema lang ginamo gyud kay hook up ni sa budget sa last administration mo nang maglisod pa ni og pangita gyud og asa ginamo ni pangwaon nga budget kay na-drain na ang budget with sa mayor plus wala pa gyud suporta gikan sa sangguniang panglungsod, no? Kay hantod karon ang ilang pananaw sa mo is a political adversary, no? So political adversary, so bisag gamay nga mga issues ila yung gabagan, gamay na mo nga gusto na mo nga mahatag sa tao, ila yung pang babagan na bibo na mo wala na yung mga babag, mga kusel babag dagan pa man gyapon kaayo. So makita na nato, no, kay bisan tuod og unsa ka maayo ang kani kay Malrohensya, pero daghan pa gyapon ang mga konsehal nga mababag sa kanato. Kami nang hinaot gud nga mamaayo ang among panerbisyo, especially kanina sa frontline services nga mahatagan ginamo og kining maayo pod nga dili lamang sweldo kundi ang ilahang protection sa ilang kaugalingon o mga benepisyo na mahatag naman sa ila. Kining overtime siguro, and then we were thinking of kining rise, pero at the moment wala pa mi kabalog asa ginamo unsaon na mo og asa na mo kuhaon nga budget. So libog pa mi daghan man tayo aside pa mi ani na pagikan sa mga clean and green nga galis kuan pa yun ni ba nga in fact ang sa clean and green di man duwan pa na mga pangitain ni pamaagi ang katungod nila nga maka kuha ta og uniform para sa ila pod og maka-provide pa og maayo pod nga equipment para ano nga mga tao. Ma'am, in addition sa mga benefit nga gi-ingon ni sir, nalipay ng uban. So di na mga kwarta ang budget, ang public services, ang garbage, so mahatag ginamo sa ilaha. Pero nisuggest po itong uban kami pong sa health hazard na istoryahan naman na namon ni sir, siguro pag kuha na gyud sa saktong budget na gyud aya na mo mahatag ang kanyang health hazard. Okay. So, mga higala, at least, malipay gyud ang atong mga garbage collector sa mga umaabot. Og ni attorney papangitaan pa jud na og asa gyud na mabutang no ang katong budget for their at least doon na po sila yung mga benefits makuha. Dili ba sa yun kaning magkuan ka? Mag garbage collector. Yes. It's not easy. So, Sakto atong ibuta atong kagalingon. So, para gyud atong suportahan ang atong mga garbage collectors nga pag schedule na lugar nga mo pick up ng mga garbage trucks ready na. So ako ma'am, kaning napari ko dugang Sir Alex attorney kaning uban ba nga walang gihapon sila magkauna-una nga ibitaw lang gihapon nila ang ilahang mga basura diha sa madias gawa sa ilang gate pang bitaw niya ang katumayon taong mga stray dogs bitaw Christmas tree. manguhit unya pagkataon-taon na nag-agas na tong ilang basura.
Unsa Amo may- ra nag Christmas tree, ma'am. Labaw pas Christmas tree. Nga layo pamuntang December. So ako mamu-feel gikog maayo anang sa ako ang mga sakop ngano. I've been a kat nag-classmate mata sa St. Peter katong panahon no, ma'am. Garbage collector ko ato mo. Okay. Kaning mga gipang bipay naadto ang ato ning mausab, no? Good. Kay lain kaayo tan-awon sa atong dakbayan nga naay daghang gipang bipay nga mga basura. In fact, mo pini there was one time nga nanuro ni katong head sa Clean and Green si Bobong Torres o head sa anti-littering si Sean Actob. Nanuro ni diri sa syudad, no? Daghang gyud mi nakita nga mga ning ana nakaingon ni ba nga pagkaliit ang taon sa atong mga tao nga nanerbisyo sa paglimpyo sa syudad, no? Kay dili lang gid itang bitaw bisa ka nang ipang tapok-tapok bitaw nga basura. Diha yun kaning diri dapit gani kaning atbang sa FK na there was one time nag-survey ko. Nakita yun na nga na establishment ang iyang mga hugo na sa atuban iulan sa among head sa Clean and Green. Pwede man ninyo limpiyuhan ng naa sa inyong atubang, inyong hamin yung basura. Na ninyo naman po ng establishment nga di man kami may galabay ana, pero klaro ko kayong basura nga gikan sa ilahat, pero ninyo lang sila nga di man kami galabay ana. So murag paano lang unta ba kining kinitong kining konsensya na lang or kining right manners and conduct na lang unta ba nga naaman sa akong tungod kami na lang unta gyud nunoy mulimpyo ani magbutang na lang ta og basura kay hago pud kaayo itaw ng atong mga basurero kining taga-silhig kining sa anti-littering nga gasigi na lang routine ang ilang trabaho nga unta pwede manibili nila matrabaho kung ang mga tao sa dakbayan sa Iligan kabalo unta og adunay proper decorum ba when in terms of garbage. So maunta na nga dili unta mahugaw ang atong dakbayan kung dili lang pud tungod sa ato usahay ang katawanan ani kay hugaw ang syudad asa maning Clean and Green asa maning basura diri mga basurero, no? O asa ang gobyerno ang basulon. Dili na ko na-realize karon nga nagtrabaho na ko sa City Hall. Nakita na ko ba nga ang gobyerno nagahatag gid pud ay sa iyang panerbisyo gid, no? In fact, nakita na ko ang sitwasyon sa basurero. Nakita na ko ang sitwasyon sa atong kining Clean and Green, anti-littering o kining traffic. Nga naning kamot pud yun ang gobyerno nga mahatag niya ng serbisyo. Apan wala kaayo nakita nga kooperasyon sa katawhan. So karon it's a high time for us also to cooperate ba nga karon no segregation o collection policy unta dili gobyerno na atong basulon atong kaugalingon na kung nganong dili man makolekta atong basura dili gobyerno ang atong pasinginlan this time ang atong pasinginlan kita no na tay contribution, no? Siguro na may pipila nga nagpabadlong sa gobyerno apan aduna po'y daghan nga gusto nga mausab ang atong dakbayan sa Iligan. If I may mention kato si Anhing Mayor sa Linamon o si Mayor Makas Boy Makas nag-istorya gid ni adto niya bahin sa kaning at first daw lisod kaayo di ba nanoon man gid sila nga ang ilahang segregation unya sa Linamon ingon jud sa tinuod Lord sa primero galisod jud mi kay siya pagid kuno ang daotan nahimo siyang daotan nga anak kuno nga pagaipiton kuno ang mga tawo pero later on na-realize sa mga tawo nga limpyo di ang palibot kung mo cooperate lang unya nalipay na gyud mga tawo kay daghan na from other Luzon, Visayas, Mindanao nahimo na silang marag model gaanha dinha mag-lecture ang ilahang opisina bahin sa segregation. So dito nakita gid sa mga tao unsa ang need unya kisa pay ma-benefit makabenepisyo sa maong services o sa maong pag-implementar sa maong programa. So ingon ana pud atong naon nga basi mahimo pud ang model anhi anta diri ay limpyo kayang Iligan. So
Murag 5 minutes na lang ta, attorney, mamayo kay natong hisgutan karon. What other kaning mga programa nga sa pag-implementa other than garbage waste segregation? Other than that, ma'am, no, makita ninyo ang atuhang duha ka merkado every Friday evening. Market, yeah. Ato nang wash giplasang nato at the same time dunay chemicals nga atong gina-spray para mawala tong mga baho. Mayo. So, other projects siguro nga gihimo sa gobyerno karon, ongoing project is first and foremost, katong na-mention ni Sir Alex ganina sa market, adunay plano nga kining wet market nato atong pabibuhon. Kay kining atong wet market man god, daghan na nagreklamo na intaw ng atong mga vendors din ha, nganong sa palao naman naka-concentrate ang atong business activities nganong kining sa wet market dili man, no? So sa poblasyon mao man ang tani ang ato agad nga wala taga-abang kay ganang bagsakan 1 and 2 gaabang ta ana, dako kaayo ang atong losses ana kay ang atong abang mas dako pa kay sa atong mga nakolekta. Kining sa wet market gusto na mabuhion, no? So aduna may mga moves karon, like for example one move was to transfer ang kining terminal, naana din ang terminal sa Steel Town para mabibihibo. Na-istorya na po namo hinahinay ang mga ang presidente sa Pugaan. I-transfer po namo din ang sa Pugaan hopefully in the future. Ongoing na siya, amo na nagipaspasan karon nga unta mabalhin na gid na. Din kini atong mga sidewalk vendors din sa market mismo amo i-transfer kay na-repair naman ang atong wet market, nindot na tiles na siya, no? So kung makaadto mo, makabisita mo, munay maayo, gwapo na ang iyang sitwasyon, so i-transfer nato din ha. Gahapon, gistorya po namo ning mga vendors din sa Dizon Commercial Center, kining mga namaligog BBB, halain kaayo magud ang atong palibot, amo silang gi-istoryahan gahapon nga kung pwede na mo sila i-transfer dito sa Ludo, pang-istoryahan ang kuan sa Lisano, ang kaning management karong Lunes, para ma-put in place dili lang gid kay hugaw magud kay tan-awon ang ilahang kuan dayon, ang ilahang mga sabihin kani mga posto, at the same time illegal gid kay naaman sila sa gutter, at the same time naapod ang uban sa kalsada, so i-transfer naman na sila dito sa lugar wherein dili sila hinder sa passers o kaning sa mga sakyanan. Another one, aduna po project ang mayor sa pagpalit sa yuta para sa mga simbang victims. Na actually sa kadako sa nadawat sa syudad, sa donation sa sandong, natingala mi nga nung walay kwarta nga ipalit og yuta, no? Natingala gid ni. So karon ang mayor nangita og kwarta, pinagod sa supplemental budget o nakakita niya og 30 million kapin, maunay among ipalit og yuta. Hopefully makapalit niya og yuta before October or before December nga among mapabalhinan. Kaya aduna mo sponsor ang DSWD og naapagani ang katong sa San Miguel through kining bahay kaning sa Corpus for Christ bitaw nga kani kanila project sa Kagawad Kalinga nga mo provide og balay, except that wala kinahanglan ta og yuta. So mao nang si Mayor keen on buying lands, no? Karon amin nakita nga lima ka possible sites og amo ang gidali-daligod nga unta amo ning mapalit as soon as possible para mahimuan ang balay para sa ato mga biktima sa sandong. Kaya hantod karon daghan pa kayo ang mosaka sa City Hall o moingon sila, attorney, sir, mayor, wala pa untahan ni na bawat nga bisan kusing 5 centavos nga hinabang gikan sa gobyerno, tabangin pa kami, no? So mao nang gusto ginamo nga mabalayan ang tanang biktima sa sandong. So mao na usa ka project kining water project ato pong didali-dali karon nga unta matagaan og tubig ang Dakbayan, and then in terms of
collection amo pang gipaspasan ng mga collections ang para madako ang revenue sa atong syudad, no. Ato din ipahibalo nga katong schedule supposedly from September ito bitong na rotating ration ration sa COVID na 10 days. Yes, So yes. na-move ka na siya sa na-move. October kay tungod doon naman gawin mga daghang activities for September. Kapistahan man gud, so at least ato ipahibalo nga ma-move gini sa October na. Oo. na-move siya sa October. So wa naman tayo oras attorney, daghan kita giniskutan karon at least so manghinaot lang ta nga ugma man gud ang pagsugod sa ato ang no segregation, no collection of garbage policy. So puhon sa Sunday atong paminawon gihapon silang attorney, phone in lang kung unsay ang epekto niani sa resulta sa mga katawan. So among panawagan mga higala nga dili ni siya lisod nga pag atong nga himuon, color coding man lang. So final statement unahon sa nato si Sir Alex. Kagahapon among gisugdan ang International Coastal Cleanup, ang atong kabaybayonan gilimpyuhan nato sa sadto sa ilang nga nalubong ni sa saray munang wala mo makumpleto. So karon tiwason ron mahuman na gyud to tanan nga mga garbage nga gipangsulod sa sako. The rest kay 13 barangays man kaning atong giserbisyuhan sa coastal nangakuha natong uban. Okay. So, final statement from Attorney Dexter Reyes, sir? Diayhay na ko ang mga katawhan sa Batbayan sa Iligan nga makihiyo sa intawon ta sa proyekto sa atong mayor. Bisan patuod o gibadagan kita sa mga kadaghanan sa atong membro sa Sangguniang Panglungsod. Apan kung naa kamo, dili kami mohunong sa paghatag o maayong proyekto para sa atong mga katawhan. Kaya ang among kusog dili nagigikan sa Sangguniang Panglungsod apan nagigikan sa katawhan sa Iligan. Okay. So, mga higala, nabati na to ang atong mga bisita karon aron sa pagpahibalo sa kaning usbon nako ang no segregation, no collection of waste of garbage policy nga diin implementar na gyud dili ni ugma pohon, no. Supposedly September 1 man gyud unta ang effectivity niani apan gitagaan kita gilugwayan kita aron atong kita makapangipos gyud mismo sa atong kaning basura. So atong usbon ang malata is green color. Bisag hikot lang, not necessarily nga green jud ang iyang putusudlanan. Kay expensive na po kayo ngita pa green. So for biodegradable kon malata, green color. Sa dili malata, non-biodegradable, yellow. O katong dili mapuslan, black. So klaro na mga higala. So ugma karon adlaw magsugod na tag hikot sa katong malata, dili malata o dili mapuslan. So wa naman tayo oras sa ngalan sa among partner sa Pikas Lawak, si Dudong Judy itong usab kami si Ramil Kapangpangan ni Burong. Kini si Larry Gabuli magpasalamat sa inyong pagpaminaw hantod sa sunod Domingo may adlaw. Inyong nabati ang DIA Action Line hangtod sa sunod Domingo sa samang taknaw kasamang sibihanan. DIA Action Line sa Philippine Information Agency. DIA Action Line. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Oron! Happy birthday! Eto gift ko sa'yo! Uy, mga tansan! Salamat ha! Ito rin gift ko sa'yo! Happy birthday!